Hi mga kaibigan, today pag-uusapan natin ng isang sensitibong kaso na nangyari sa Tondo, Manila. Isang batang lalaki, 10 taong gulang, ang nasawi matapos ang isang simpleng circumcision procedure. Pero ang nangyari, hindi simpleng insidente ito. May posibleng pananagutan ang doktor na nag-opera. Tara, himayin na natin ito legally and professionally. Unang-una, ano nga bang nangyari? A 10-year-old boy was brought to a lying-in clinic sa Tondo para magpatuli. After the operation, bigla na lang daw nangisay ang bata at kalaunan binawian ng buhay. Ang nag-opera ay nagpakilalang doktor, pero ngayon, iniimbestigahan kung tunay ba siyang lisensyado. Ang pamilya ay humihingi ng hustisya at ang NBI ay kumikilos na. Kung totoo ngang nagkulang ang operators sa pag-obserba sa tamang procedure, pwede siyang managot sa batas. Under the revised penal code, ito ay tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. And that is under Article 365 ng revised penal code. Ibig sabihin, kung ang kapabayaan mo bilang doktor ay nauwi sa pagkamatay ng isang tao, may parusa yan, kahit hindi mo sinadya. At kung hindi ka lisensyado pero nagpakilalang doktor ka, that's another issue. That is usurpation of authority at falsification ng public documents. Bukod sa criminal case, may administrative consequence din yan. Ang PRC o ang Professional Regulation Commission ay pwedeng mag-revoke ng license. Ayon sa Republic Act 2382 o ang Medical Act of 1959, pwedeng masuspende o ma-revoke ang lisensya ng isang doktor kung may gross negligence, may immoral or dishonorable conduct, o kaya nagpakilala ng maling impormasyon. Hindi ito unang beses na may ganitong kaso. Sa kasong People versus Villacorta, doktor na napatunayang negligent. At sa kasong People versus Beltran, dentist na nakasuhan ng reckless imprudence after namatay ang pasyente. Ang aral dito, mahalaga ang standard of care. Kung nagkulang ka bilang medical professional, may pananagutan ka. Pwede rin naman ipagtanggol ng doktor ang sarili kung meron siyang ebidensya na sinunod niya ang standard procedure. In-inform ang pasyente sa risk at hindi siya naging dahilan ng pagkamatay. Pero kung wala siyang lisensya, iba ng usapan yan. Wala nang defense doon. Bawal talaga mag-practice ng walang license. Paano naman ang pamilya? May 3 legal remedies sila. Una, criminal case para sa reckless imprudence resulting in homicide. Pangalawa, administrative case, reklamo sa PRC kung lisensyado nga ang operator. And of course, a civil case, damages under Article 2176 ng Civil Code for quasi-delict or negligence. Sa huli, this is not just about a failed procedure. It's about accountability, lalo na kung buhay ng bata ang nawala. To doctors, always follow medical protocols. To families, know your rights and seek justice. And to all of us, let's demand safety, honesty, and integrity from our healthcare providers. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.